Ang problema ng motor na ito, sobrang hirap paandarin lalo na kung malamig yung makina. Aandar naman siya kapag sinabayan mo ng silinyador. Kapag umandar naman, tumataas at bumababa yung minor. Kaya ang ginawa ni boss, dinala sa isang paggawaan. Tinaasan yung minor. Pinihit nila yung tornilyo sa may throttle body. At sinalang sa machine yung fuel injector. Kaso andon pa rin yung issue. Medyo pangit yung minor niya. Hindi normal. So natin yung motor mga boss. Wala naman siyang check engine mga bossing. Ayan. Tapos kapag binasahan natin ang diagnostic tool mga bossing. So current code. So nakikita niyo mga boss, wala siyang error, no? Sa history tayo mga bossing. So dito sa history, meron tayong makikitang error. Lahat ito sa part ng IEC sensor. Ayan. Upper limit, lower limit, tapos idling, speed. Tumataas yung minor mga boss. So far, yan lang yung nakikita nating problema. So dito tayo pumunta sa kanyang diagnostic tool. Makikita natin yung value ng mga sensors. Ayan o. Yung kanyang TPS nasa 18 degree. So dapat nasa 16 yan or 17. So kung makikita nyo mga bossing yung kanyang IEC, meron siyang nilalabas na value na 1. Ang value ng 1 is no need to erase. Pero kung titingnan natin dito sa kanyang monitoring mga bossing, ito ang makikita natin. Wait lang ha. Ito, IEC value 82.5. So dapat nasa 30% lang yan pababa. Tapos yung kanyang throttle position sense of voltage ay nasa 0.72, dapat nasa 0.66 yan. Okay. Yan mga boss. Baka natin paanda rin mga boss. So yung kanyang IEC mga boss nasa 42 ano? Check natin ha. O, tumaas na siya. Pataas ang pataas oh. Ayun oh. Umaangat. Ayun, umangat na. Ang una kong gagawin kapag ganito yung problema, sisilipin ko muna yung IEC sensor. Siya kasi yung responsable sa minor ng motor. Titingnan ko kung baluktot ba yung spring, may kayod na ba yung valve, kung hindi ba nawawala yung o-ring, at kung hindi bengkong yung needle. Sa mga boss, ito yung kanyang IEC sensor, no? So check natin mga boss. So dapat pag on natin ng susian, yung IEC needle dapat gumalaw lang ng bahagya. Tapos pag in-off natin, doon yung ikot niya na medyo mahaba. Tapos dapat yung needle na to hindi siya wiggle. So check natin mga boss. Ayan. On natin, on. Okay, tama, very good. Walang problema. So kapag in-off natin yung motor, dapat medyo mahaba yung ikot niya. Okay? Tapos, monitor natin yung kanyang needle kung nag-wiggle. So hindi naman mga bossing ano. So check natin yung kanyang throttle body. Baka dito nagkakaroon ng problema. Tsaka check natin yung kanyang butterfly, either may singaw or kaya naman marumi na yung loob ng throttle body. Okay? So yung mga boss, nung binaklas natin yung manifold ano, so napansin natin wala siyang gasket. Ayan. Ito talaga yung pinaka-primary concern bilang customer. Yung tipong naglaan ka ng oras at nagbayad ng sapat tapos nagtip ka pa. At the end, hindi naman pala naayos. Mapapa-outsuck ka na lang talaga. Kung mapapansin natin, hindi naman marumi talaga yung throttle body. Kaya ang pinaka-dahilan kung bakit hindi normal yung minor dahil walang gasket sa pagitan ng manifold at block. Kaya kahit anong gawin, hindi talaga titino yung idle. Ito nga, mapapansin natin yung butterfly bumuka na. Dahil ito yung pinipihit nila para ma-adjust yung minor.
minor. Tandaan, kapag may idle speed controller, isa lang yung ibig sabihin, sensor ang nagdadala ng minor. Binuksan ko na rin ang bandang magneto para alamin kung hindi ito tad-tad ng kalawang. Sa part naman ng stator, kung napapansin nyo, naliligo ito sa langis. Isa lang ang ibig sabihin nito, pumutok na yung oil seal. Kitang-kita nyo naman kung gaano nangakarami yung mga parts dito. At syempre, bago ako magpalit ng oil seal, dapat malinis ko muna ito. Para sa akin, hindi na bali kung matagal yung proseso. Ang importante sa akin, mabigyan ko ng customer satisfaction ang bawat nagiging customer ko. Mas okay na rin siguro yung mabagal kung pulido naman ang lahat ng ginagawa. Pagkatapos ko napakintab at nalagay yung oil seal, sinilip ko nga ito kung maayos yung lapat. Sunod ko na rin tinanggal yung mga kalawang dito sa magnetic pool. Tinanggal ko na rin yung mga dumi na kumakapit dito sa magnetic coil. At eto na nga yung bagong itsura ng stator, ibang-iba kumpara naman kanina. Dahil nga babad na babad sa langis at syempre kasama rin yung CKP sensor. Ngayon aalamin ko kung nagkaroon ba ito ng epekto. Sa pag-on ng device, umilaw ngayong tatlong LED. Confirm nagkaroon nga ito ng damage. Umaandar pa naman ang motor pero asahan mo nakusa na lang itong titirik. Pagkatapos ko nga nalinis yung stator at nakabit yung CKP sensor, sunod ko naman tinanggalan ng mga dumi itong magneto. Pagkatapos nga dyan, pinaikutan ko ito ng pintura para kahit papaano may panlaban sa mga kalawang. Dahil nasa liblib na lugar itong aking home service at hindi ko ine-expect na wala palang gasket sa pagitan ng manifold at block at wala ring available na parts dito sa lugar. Kaya ito nag-improvise ako ng gasket na yari sa folder. Dalawa ang ginawa ko dyan para hindi na nga sumingaw. Pagkatapos ko nalinis ang throttle body, nag-calibrate ako sa AEC sensor at binalik ito sa tamang pwesto. Pagkatapos na ilapat ang bagong gawang gasket sa throttle body, agad ko naman itong kinabit sa block ng motorsiklo. Pagkatapos, binalik ko sa tamang voltage ang TPS. Gamit itong diagnostic tool, mabilis lang ang trabaho kapag may ganito kang aparato. Maya-maya nga binalik ko na ang bagong linis at bagong pinturang magneto. Dahil sadyang napakaingay ang makina nitong motor, pagsilip ko sa kanyang manual tensioner may sablay nga ito. Kaya naman nagpalit ng bago. Nag-request na rin si customer na magpalit ng bagong fuel filter. Kasi nga baklas na rin para isahan na lang ang gawa. Siya nga pala mga bossing, ang motor na to ay second hand. Kaya advice ko kung bibili kayo, mas maigi magdala kayo ng kakilala nyong mekaniko. Para nga hindi kayo dihado. Di ba kanina, umaangat yan pataas. Ngayon, nag-stay din siya mga bossing. Ayun o. Ayan mga boss o. Basta 30% pababa, goods yan mga bossing. Sa IEC degrees. Okay, off natin yung motor mga boss. So wala nang problema sa kanyang minor. Okay na. Ayun o, stay din yung mga bossing. Hindi kaya dati na tumataas, bumababa, tumataas.